I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room, furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said a blessing, broke it, gave it to them, and said, "Take it. This is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi ho natin muna ng good morning. And this Sunday, first Sunday of the month of June. Naku, kalahati na po ang taon. Nagsisimula na ang kalahati ng taon, napakabilis ho. And we are celebrating this Sunday the solemnity of the most holy body and blood of Christ, o yung mas kilala nating bilang Corpus Christi Sunday. Ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Alam ho natin na ang katawan ni Kristo ang pagkaing nagbibigay buhay. Kaya ngayong linggong ito, sama-sama po tayong nagpupuri at nagpapasalamat kay Kristo sa pag-aalay niya ng kanyang literal katawan nung siya ay nag-alay ng buhay sa krus. Ibinigay niya ito bilang tinapay ng buhay at alak ng kaligtasan. Kahapon ho nakakatuwang makita sa tulong ng ating mga katikista, volunteer catechist, nakakatuwang makita yung mga kabataang nag-first communion. Nako, I don't know if you still remember your first communion. Nako, yung mukha ho nila, excited na excited. Of course, kung todo make-up. No? Nakakatuwang makita yung mga batang babae at lalaki. You can see in their face yung excitement, yung joy. Hindi nila alam kung paano na isusubong, ngunguyain yung ostya, at dahan-dahang bumalik sa upuan, lumuhod, nagdasal. Tayo kaya, how about you? Until now, excited ka pa rin bang makapagkomunyon? Ganun ka pa rin ba kasaya? After so many years na ikay nagsisimba,
When you receive the communion, are you still excited? Nandun pa rin ba yung joy? Tama pa rin ba yung pagtanggap mo ng komunyon sa kamay man o sa bibig? Inihahanda mo pa ba yung sarili mo sa pagkukomunyon o para lang itong isang ordinaryong almusal na ginagawa mo? Na hindi ka man lang naghilamos, na hindi ka man lang naligo kagad. Sa lumang tipan, in the first reading, sa lumang tipan pa lang makikita po natin ang labis na paggalang sa lugar na pagdadausan nila ng pag-aalay ng sakripisyo. Moses prepared the place for the sacrifice. Kasama ng aklat ng tipan, hinanda ni Moises ang altar ng pagdadausan ng kanilang pag-aalay. Kaya alam mo ninyo, even in the Old Testament, binibigyan nila ng tama at mabuting lugar ang Diyos. Kaya pag ako po nagbe-bless ng bahay, kahapon may binless akong bahay, 4th floor. Kala ko langit na sa sobrang taas, patari, no? Pag nagbe-bless po ako ng bahay, ang unang hinahanap ko, nasan ang altar? What kind of altar do you prepared for God? Minsan ho, ang ikinakagulat ko, bukod sa katabing palaka ng Santo Niño at sa katabing pusa ni Mama Mary, ang nakakapagtaka, bakit parang walang maayos na inilaang lugar, ang bahay, para sa altar? Huwag tayong nasasanay na tinatanggalan natin ng lugar ang Diyos sa buhay natin. Kahit na gaano ka pa kabisi, kahit gaano pa katindi ang problema, mas lalo ka dapat nagbibigay ng lugar sa Diyos para sa buhay mo. Dahil kahit kailan, hindi ka tinanggalan ng Diyos ng lugar sa Kanyang kaharian. Kaya ang sabi ng ikalawang pagbasa natin, kaya dumating si Kristo para ibalik tayo sa lugar kung saan nabibilang tayo. At yun ang kaharian ng Diyos. Sabi ng ikalawang pagbasa, siya ang namagitan sa ating mga nagkasala at sa Diyos Ama na naghirang sa Kanya para ibalik at ihatid tayo pabalik sa lugar ng ating Ama. Kaya mga kapatid, dahil sa ginawang pag-aalay ni Kristo, dahil sa sakripisyong ipinagdiriwang natin tuwing nagmimisa tayo, nakita ulit natin ang daan pabalik sa lugar ng ating Ama, sa langit na hinahanda niya para sa atin. Kaya nga po dakila, makapangyarihan ang bawat misa. Yan man ay English Mass, Tagalog Mass, Morning Mass, Afternoon Mass. Every Mass is powerful. Naalala ko, kagaya dito sa atin, tuwing unang Sabado meron tayong Mass for the sick. Doon po sa aking dating parokya, sinimulan din namin yan. Every first Saturday, baka nakakalimutan nyo, may misa para sa mga may sakit. And dati-dati may nakita kong parishioner, sabi ko, dalin mo yung nanay mo sa first Saturday. May Mass for the sick. Sabi niya, ay, hindi healing Mass. Sabi ko, Mass for the sick. Kaya nga hindi healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Yun din yun, Mass for the sick. Tapos sabi niya, sinong magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Healing priest ka ba? Wow. Gusto ko sabihin, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito nang maniwala ito. Let us not forget, every Mass is a healing Mass. Amen? Ang bawat misa ay misa ng biyaya at himala. Ganun makapangyarihan. Nagsisimba kayo hindi dahil sa pari, hindi dahil sa choir, hindi dahil sa mga servers, at hindi lang dahil sa uri at itsura ng simbahan. Nagsisimba tayo dahil kay Kristong kasama natin sa bawat misa.
kagalingan, kaligtasan ang bigay ng katawan at dugo ni Kristo sa bawat misa. At ito'y matutupad, ito'y mabubuo rin sa pamamagitan ng kanyang turo at halimbawa. Mga kapatid, huwag kalilimutan, kasabay, kasama ng tinapay at alak, ang mga turo at halimbawa ni Kristo. Kaya nga ano ang turo at halimbawa ni Kristo? Ano ang kanyang iniwan? Bago sila kumain, anong ginawa ni Kristo? Hinugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Kaya sa misa, bago tayo umuwi, taglay-taglay ang biyaya, may paalala. Meron tayong misyon tuwing matatapos ang misa. Humayo kayo. Hindi lang taglay, ibigay nyo rin ang pagpapagaling, ang kapatawaran, ang pagmamahal, ang pagliligtas na binigay sa inyo. We have our mission. Kaya tuwing matatapos ang misa, huwag mong kalilimutan, hindi lang para sa iyo ang biyaya. Kaya nga mga kapatid, ngayong linggong ito, isang mahigpit, matinding paalala. Kung sobra nating iniingatan, kung sobra nating pinapahalagahan, pinapaganda ang katawan natin, lalo na ang katawan ni Kristo. Tamang pagtanggap ng may galang sa kamay man o sa bibig. Huwag niyo pong kukunin sa kamay namin. Huwag isang kamay lang. 2 kamay mong tanggapin ang katawan ni Kristo. Huwag ka kagad tumalikod. Magpasalamat ka muna. At huwag kalilimutan ang pagsagot natin ng malakas at maayos na amen ay paniniwala natin kay Kristo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, lagi nating tatandaan, lagi nating paniniwalaan na hinding-hindi mapapalitan sa buhay natin ang Panginoon. Hindi mapapalitan ng sino man o ng anuman ang lugar ng Panginoon sa buhay natin, sa pamilya natin. Siya lang ang nag-iisang kagalingan, kaligtasan ng bawat isa. Huwag mong kalilimutan, huwag mong katatamaran, huwag mong pagdududahan ang pagsisimba. Hindi para kung saan, hindi para kung kanino, kundi dahil kailangan mo si Kristo, ang katawan ni Kristo. Amen.